Isang mapagpalang linggo ng umaga po sa ating lahat. Lahat po tayo ay nagdiriwang, nagpapasalamat, nagpupuri sa Panginoon sapagkat ito ay isang napakahalagang araw para sa City of Hope Christian Church. Dahil tayo ay magdiriwang ng ikasampung taon ng katapatan ng Diyos sa ating iglesia. Kaya nga po mga kapatid, tayo po ay sama-sama sa ating pagsamba ngayon, sa ating pasasalamat, sa ating pagpupuri, sa ating pananalangin. Ituon natin lahat ng ating pasasalamat sa Kanya lamang, na siya may likha at akda ng lahat ng ito. Pagpalain po tayo sa ating gawain sa umagang ito. Meron pong awitan, may panalangin, meron din pagkakaloob, at merong pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sama-sama po tayo sa ating pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Psalm 96:1. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all the earth. Sing to the Lord, praise His name. Proclaim His salvation day after day. Declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all peoples. Psalm 66, 1-4. Tell everyone on this earth to shout praises to God. Sing about His glorious name. Honor Him with praises. Psalms chapter 66 verse 3. Say unto God, how terrible art thou in thy works! Through the greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto thee. You are worshipped by everyone. We all sing praises to you. Psalm 66:4. Psalm 100 verse 1. Make a glad sound to the Lord, all the earth. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit ng may tuwa. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His people, the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His name. The Lord is good. His love and faithfulness will last forever. Sa isang tinig, sama-sama po tayong magpahayag ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Tunay nga, O Diyos, niluluwalhati ka namin, sinasamba ka namin. Ikaw ang Diyos na dakila, Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na papagpala, ang Diyos na hindi nagbabago at hindi nagkukulang, ang Diyos na mapagbiyaya, ang Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Purihin ka, Ama, dakilain ka, sambahin ka. Tunay nga, Ama, sa umagang ito, patuloy kaming dumudulog na punong-puno ng pagpapasalamat, Panginoon. Sa pag-alaala namin, Panginoon, kung gaano kakabuti, Panginoon, kung gaano po pinatunayan, Panginoon, ang iyong katapatan sa kabuuan ng City of Hope. Nais namin, Panginoon, sa oras na to, sama-sama kang pasalamatan, Panginoon, sa iyong banal na proteksyon, Panginoon, sa kabuuan ng City of Hope Christian Church at sa bawat pamilya na aming kabilang, Panginoon, sa iglesyang ito. Salamat po, Panginoon, iningatan mo kami sa kabila ng pandemic na ito. Dalangin din namin, Panginoon, paggabi mo ang aming pasasalamat, O Diyos, sa proteksyon mo, Panginoon, lalo na, O Diyos, sa mga anak mo na pumapasok sa kanilang trabaho. Salamat po, Panginoon, na tunay na ang pag-akay mo, pag-iingat mo, maging ang mga nagtatrabaho sa kanilang tahanan. Thank you, Lord God, for your faithfulness. Salamat po, Panginoon, na
ang comfort din at spiritual strength, Panginoon, ay pinaranas mo, Panginoon, sa mga panahon kung saan kami ay naka-lockdown, Panginoon, kung saan, Panginoon, ang iba sa amin, Panginoon, ay nakakaranas, Panginoon, ng kahirapan, Panginoon. Salamat, Lord, dahil nandyan pa rin, Panginoon, ang comfort, Panginoon, at pagpapatatag mo sa amin. Pagpapatunay mo, Panginoon, na hindi mo kailanman kami iniiwan ni pinababayaan. Ama, nag-is din namin magpasalamat, Panginoon. Tunay nga, O Lord God, sa good health, O Lord God, na ibinibigay mo, Panginoon, sa lahat ng iyong mga manggagawa na nagpapatuloy na naglilingkod, O Lord God. Salamat po sa wisdom and guidance sa ministry ng Evangelion Theological Seminary, maging ang PTM Jesus Love Academy. Salamat, Panginoon, sa kabila ng pandemic. Nagpapatuloy, Panginoon, na ginaganap ang ministeryo ipinagkatiwala mo. Salamat, Panginoon, na laging nandyan, Panginoon, ang mayamang provision mo, Panginoon, upang magpatuloy ang gawain. Pinupuri ka rin namin, Ama, o Diyos, sa buhay ng aming mga kapwa manggagawa, ang COH leaders, O Lord God. Lalo na po, Panginoon, si Pastor Ferdy, si Sister Joy, na patuloy, O Lord God, buong pusong naglilingkod, patuloy na nagpapagamit, Panginoon, upang ganapin ang mga bagay na kung saan mo kami tinawag. Purihin ka, Ama. Tunay nga, Lord God, hindi na hadlangan, Panginoon, ang anumang sitwasyon ang gawain ng City of Hope dahil ikaw, Panginoon, ay patuloy na nagpapala. Salamat, Lord, dahil may mga tao kang ginamit upang abutin, Panginoon, ang pangangailangan hindi lamang ng COH members, O Lord God, maging ang mga tao na tunay na humaharap, Panginoon, sa kahirapan. Salamat, Lord, pinatunayan mo ang masaganang biyaya mo, Panginoon, na kahit kailan hindi nagkulang. Sa umagang ito, sama-sama din kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong katapatan, kabutihan, sa 10 taon, Panginoon, as we celebrate, Lord God, yung anniversary, Panginoon, ng aming iglesia. Salamat, Lord, minsan pa pinatunayan mo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagpapala. Salamat, Panginoon, ang gawain ng City of Hope, Panginoon, ay patuloy na nakakaabot, Panginoon, ng mga tao na wala pa po, Panginoong, relasyon sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga nabuksang Bible study. Salamat po, Panginoon, sa mga nagpapatuloy, Panginoon, na gumaganap ng pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, dahil laging nandyan, Panginoon, ang masaganang pagpapala mo, Panginoon, karunungan na pumupuno sa lahat ng iyong mga magagawa, Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa lahat ng mga katugunan sa aming mga panalangin, sa mga karamdaman na iyong pinagaling, Panginoon, sa mga nalulungkot na pinaranas mo ng kagalakan, sa kapayapaan, pag-asa na nilalagay mo sa puso ng bawat isa. Tunay nga, Panginoon, kami nagagalak, nagdiriwang, Panginoon, sa pag-aalaala, Panginoon, ng iyong dakilang katapatan. Purihin ka, Ama, sambahin ka. Sa iyo namin inialay, inihahandog ang pagdiriwang, Panginoon, ng anniversary sa umagang ito. Ikaw po ang madakila, ikaw po ang masamba. Lahat ng aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord for this morning. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Happy 10th year anniversary, City of Hope Christian Church. Hallelujah. Praise the Lord. Sa ating pong pag-aawitan, hayaan niyo po akong basahin ang banal na kasulatan. Sabi po sa awit 150, verse 1 to verse 6. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trompeta, awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin mga alpa at flauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompya. Sa lakas ng tugtog, siya ay papurihan. Purihin si Yahweh, lahat ng nilalang, purihin si Yahweh. Hallelujah. Amen. Humawit po tayo ng buong may kagalakan sa ating puso, sa ating Diyos na buhay.
You are good. Thank you, Lord. You are so good to us. We thank you, Father. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am breathing, I will sing
Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Happy anniversary po sa atin, sa City of Hope Christian Church. It's been 10 years po, kaya napakabuti po ng Lord. Sa buhay po namin mag-asawa, salamat po sa Lord sa panahon po ng pandemya. Nagamit po niya kami na patuloy din po na magbigay po ng tulong sa ibang tao. At saka po, salamat po sa protection niyo sa amin. Patuloy na sa lahat po ng pagkakataon siya po ang nag-ingat sa amin. At siya yun po yung nag-provide ng lahat po ng pangangailangan namin at yung mga pangangailangan po na naitutulong po namin sa iba. Napakabuti po ng ating Diyos pagkat tunay nga na siya po ang may hawak ng lahat. Kaya po patuloy kami nagpapasalamat sa Kanya. Ako na. Magandang umaga po. Happy anniversary po sa City of Hope sa ating po lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat sadyang napakabuti niya. Mapagbigay, mapagmahal. Siya yung Diyos na gumagawa araw-araw sa buhay natin. Maraming salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya. Sabi nga po sa awit 25:21, nawa ang buhay kong mabuti at tapat sa aking sarili nagsisilbing kalasag. Ang aking tiwala sa iyo'y walang bukas. Kami po, patutuo lang din po namin na sa aming buong pamilya, buong sambahayan. Labis po kaming nagtiwala sa Kanya noong panahon ng pandemic, yung simula po noon hanggang ngayon, 6 na buwan na po. Patuloy po kaming nagtitiwala sa Kanyang pangako, sa Kanyang pagmamahal na hindi pinababayaan ang bawat isa pang na nagtitiwala sa Kanya. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat yung biyayang natatanggap namin, Panginoon, maliit man o malaki, pinagpapasalamat namin. Nagiging naiibahagi rin namin sa isa o dalawang tao ang bawat biyayang natatanggap namin. Sa Panginoon, salamat din, Panginoon, sapagkat yung po bang kalakasan namin tuwing lumalabas kami, naghahatid ng biyaya na nagmula sa iyo sa pamamagitan ng City of Hope. Nagiging ligtas kami, nagiging panatag kami dahil sa pagtitiwala namin sa Panginoon, pag-iingat at nubal. Pagdating namin sa bahay, kasi mayroon din po kami mga anak na iniingatan. Salamat sa Panginoon sapagkat nandiyan siya lagi na pumapatnubay sa amin. Sa pag-iingat din po dun sa mga mahal namin sa buhay. Yun po, maligayang anniversary sa ating po. Magandang araw po, pinagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Brother Henry Santa Ana. Ako po ay magpapasalamat at magpapatutuo sa kabutihan ng ating Diyos na buhay. Ito po ay related sa ating nararanasan na pandemya. Tayo po bilang mga Kristiyano ay hindi po exempted sa mga pagsubok or struggles. Pero meron tayong Diyos na buhay na handang tumulong sa atin. So, yan po ang aking pinagpapasalamat sa Lord. Dahil hindi naman po siguro lingid sa inyong kaalaman na ako po ay nagkasakit. So, this past 6 months, so 2 beses po ako nagkasakit. So, parehas po ito related sa COVID. Nung una po is nung March, which is 1 week pa lamang po ako sa company nag-stay in. Hindi ako umuwi sa bahay para makaiwasan sa COVID. Pero nagkaroon naman po ako ng ubot sipon at nakaranas ako ng hirap sa paghinga. So, yun nga po yung naging dahilan para umuwi ako magpa-check up and then findings URTI.
Then, nag-report sa sa barangay. Nag-tag po ako as PUI. So, pangalawa po ay this July. So, ganoon rin po na nakaranas ako ng ubos-sipon and then lagnat naman. So, nakabalik po kasi ako ng July din. Pero 1 week pa lamang din po, parehas 1 week lang, ay umuwi naman po ako ng bahay, gawa nga po ng sakit na yun. And then, natag naman po ako as PUM. Nga lang po, nung nagpa-test na ako sa swab test, nagkaroon pa ako ng positive result sa COVID. So, dahil po dun, marami akong naranasan talaga. Nandun yung struggle sa health. Kasi nung March, nakaranas pa ako ng hirap sa paghinga, hirap sa pagtulog. So, first week ko po nun talagang struggle po ako sa pagtulog dahil napakaraming bagay na tumatakbo sa isip ko. Then, kalakip nga po nun yung hirap sa paghinga. So, tuwing gabi ko po yung nararanasan and even in morning. Nakakatulog na lamang po ako nun sa sobrang pagod, kakaiyak sa Lord. Mag-pray na para sa kanyang tulong. Ang Lord talaga ay napakabuti, hindi siya bingi. And yung kanyang mga kamay ay hindi maiksi. Talagang dininig niya yung panalangin ko na magkaroon ako ng relief ba, ma-relieve ako sa nararamdaman ko. So, nakasama ko si Mami dito sa bahay. Parang magic yung nangyari. Talagang ibang kumilos, Lord. So, yung mga pag-aalala ko nabawasan. And then, nakatulog ako na maayos. Dahil po doon, ay naging okay na ako. Yun po ay nung March. Pero, habang nagpapagaling, makarinig ako ng balita na during pala ng first week ko, na parang pinagchichismisan dahil nga po PUI. So, parang gusto nang paalisin sa barangay namin. Baka makahawa. So, ako naman, sa Diyos ko na lamang mga bagay na yun. Kasi nga, during those times, nakakatakot. Parang gano'n ang iniisip ng mga tao. So, pangalawang sakit ko, nito namang July. So, yun nga po, na-findings ako as COVID positive. Kasi na-swab test na ako eh. Negative sana sa rapid test, pero positive naman sa swab test. So, yun po. So, halos 6 months. Sa 6 months na yun, nandito ako sa bahay, hindi ako nakaalis. Yun po ang naranasan ko. Quarantine. So, ang Lord po napakabuti kasi kami po ay walang ipon. At totoo lamang po, wala pong ipon. At umaasa lamang sa sahod. Kinsenas na sahod. Pero hanggang ngayon nga po, hindi ko pa rin talaga maisip eh. Paano kami nakasurvive ang 6 months na to? Na 2 weeks lang yung trabaho ko. Amazing po talaga si Lord. Hindi niya kami pinabayaan. So, nagpadala nga po siya ng mga iba't ibang tao para makatulong. Yung iba, unbelievers, talagang tumutulong sa amin. Naglalagay ng pagkain sa lamesa. Yun po. Tapos, napakabuti ng Lord kasi doon sa 6 months na yun, hindi po kami nakaranas ng gutom na hindi kami kumain ng or mag-skip ng meal. So, mostly po ay may merienda pa sa bawat araw. No? Napakabuti ng Lord. Tapos, apito po kami dito sa bahay. So, plus yung gamot. 5 po kasi yung anak ko. Plus yung gamot. Financially talaga, miraculously gumawa ng Lord sa akin. And then, sa health ko, talagang miracle ni Lord kasi totoo, wala namang gamot akong ininom. Ang ininom ko lang is yung pang-pneumonia. Nagkaroon din po kasi ako ng pneumonia na finding sa akin during x-ray. Pero para sa COVID, wala namang gamot.
Pero after 1 month ata po yun, na quarantine, ni-rapid test po ako. Kasi hindi na po in-advise yung swab test. Ni-rapid test po ako and naging negative po yung result. Napakabuti po ng Lord. And then, isa pa, spiritually, ay dati po kasi medyo struggle. Konti lang yung time sa pag-pray, pag-devotion. Pag mag-pray ka lang, konti. Pagkakain, pag matutulog, gigising, konting oras lang. Dati yun, yung mag-work. Pero ngayon po, naging advantage naman sa akin sa quarantine is nagkaroon ako ng time makapagpakinig ng salita ng Diyos, magbasa, magmuni-muni. And then, yun rin talaga naging, kumbaga, sandalan ko. Napakabuti po ng Lord. So, marami pong salamat. Sa Lord lamang po ang kapurihan at kapasalamatan. Amen. Isang mapagpalang umaga po. Ako nga po pala si Sister Madel Santa Ana. The Lord is good po all the time. Walang katulad, walang kapantay. The best ever na Panginoon sa amin pong buhay, mga kapatid. Hindi po niya kami pinababayaan sa gitna ng mga pagsubok na aming naranasan. Yaan niyo nga po akong basahin sa inyo yung aking patotoo. Noong March po, nung nag-declare ang ating Pangulo ng lockdown, kinailangan ni Daddy na mag-stay in sa kanyang trabaho. At kami lang din po ng mga bata sa bahay. Kahit malayo si Daddy ay mabuti naman po yung kalagayan namin. Sa gabi, nagba-Bible story po kami ng mga bata. Si Daddy naman sa work ay ginagamit din po siya ni Lord doon. After a week po, sinubok po kami ng kaaway. Nakaramdam si Daddy ng hirap sa paghinga. Isang simptomas ng COVID. Pina-check up ko po siya sa CMC at ang diagnosis ng doktor ay URTI, Upper Respiratory Tract Infection po. Dahil hindi siya gumagaling sa workplace niya, kinailangan niya umuwi ng bahay para magpagaling. Pagka-report niya sa barangay ay nakatag po siya as PUI, Person Under Investigation po, dahil may sintomas po siya ng COVID. Isang sakit na nakakahawa, banta upang tayo ay magpapanik, natatakot, baka mahawaan. Lahat tayo pinag-iingat. Kaya't minabuti namin ng 5 kong anak na umalis ng bahay para ma-isolate si Daddy mag-isa sa bahay. Mahirap para sa akin yung mga nangyari dahil first time ng 2 kong anak na matulog sa ibang bahay na hindi kami magkatabi. Pati yung bunso ko din po na 1-year-old ay napahiwalay sa akin ng 1 linggo sa pagpapasuso. Halo-halo po yung nararamdaman ko nung time na yon, mga kapatid. Takot, lungkot, pag-aalala dahil hiwa-hiwalay kami ng mga anak ko. Wala akong ibang makakapitan kundi si Lord lamang po. Every time na mag-pray po ako ay hindi ko mapigilang umiyak. Lord, help us. I can do nothing without you, God. Nagpapa-prayer request po kami sa mga kapatiran ng City of Hope family at sa pamilya ko rin po sa probinsya for complete healing ni Daddy. After 14 days quarantine po, tinugon ng Diyos ang aming pananalangin. Pinagaling po niya si Daddy at nagkasama na po ulit kami ng mga bata sa bahay. Yun po yung first wave na naranasan namin, mga kapatid. Our God is a great provider po. Simula nung March hanggang June ay wala pong work si Daddy. No work, no pay. Pero ang ating Diyos po ay mayaman. Siya ang nagsustain ng mga pangangailangan namin. Pagdating ng July 7, siya ay na-callback ng company nila at kinailangan niya ulit mag-stay in dahil hindi pa tapos ang pandemya. Sa pangalawang pagkakataon, nagkasakit po ulit siya. Wala pang 2 linggo sa work ay nagkaubos ipon siya at pabalik-balik ang kanyang lagnat. Nag-text po siya sa akin, "Mi, hindi ko na kaya, Mi. Sorry, hindi ko mapoprovide mga pangangailangan natin." Habang binabasa ko po yung text niya, umiiyak na po ako dahil ayaw ko po na nahihirapan si Daddy.
pinipilit ko din siyang pinapauwi dahil baka hindi siya sanay sa stay in at magdamag na aircon. Ayun po, pinauwi po siya ng company nila. Sinamahan ko po siyang magpa-check up at lahat ng laboratory test ay pinagawa na din namin. Base po sa x-ray result ay meron po siyang pneumonia. At nung dumating din po yung kanyang swab test result ay positive po si Daddy. Automatic po, quarantine agad kaming lahat sa bahay, pati mga bata. Dumating yung point ng pagsisisi, sana hindi na lang bumalik sa trabaho si Daddy, hindi siya magkakasakit ulit, sana hindi na lang siya nagpa-swab test. Kahit ganun po ang nangyari sa amin, I still trust the Lord, mga kapatid. Kahit gaano kadaming pagsubok ang ating nararanasan, kaya para nating bumangon. Sinabi ng Diyos sa kanyang salita sa Jeremiah 33:3, "Call unto me, and I will answer thee, and show the mighty things which we don't know." Panginoon, hindi ko po alam kung ano ang plano mo sa amin. Sa'yo ko lamang po pinagkakatiwala ang aming buhay. Amen. Salamat po sa Diyos dahil kumikilos pa talaga siya sa aming kalagitnaan. Tinugon po niya ang kompletong kagalingan ni Daddy. At pagkatapos ng quarantine namin at lahat ng rapid test result namin ng mga anak ko ay negative po. Glory to God. Pinasasalamatan ko po ang ating Diyos na buhay sa kanyang dakilang pag-ibig na walang kapantay, tunay at wagas po. Nagpapasalamat din po ako sa Diyos sa lahat na ginamit niya sa mga nananalangin sa amin, sa proteksyon, kagalingan at provision po sa pang-araw-araw. Sa City of Hope family, kay Pastor Ferdy po, Ate Joy, Ate Leia, kay Kuya Bards, sa lahat-lahat po, pati ng kapatid ni Daddy po sa pag-aalaga sa mga bata. God bless you po. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan, pagdakila at pasasalamat. Tayo dumako sa ating pagkakaloob. Hawakan po natin ating mga love offering at ating mga tithes para sa Panginoon. Pero bago po ang lahat na yan, basahin po muna natin ang nasasaad sa salita ng Diyos na sinasabi sa Malakias 3:10. Nang sabi dito, ibigay ninyong buong-buo ang inyong mga ikapu upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit upang ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen. Tayo'y manalangin. Hallelujah. Purihin ka, aming Diyos. Tunay na napakabuti mo, Panginoon. Marapat ka sa aming parangal, pagpupuri, pagsamba, mataas na pagluwalhati at pasasalamat. Sinasamba ka namin, Panginoon, dahilan sa napakarami po ninyong mga kaloob sa amin na iyo pong mga anak sa City of Hope. Yes, Lord, sa kabila ng ganitong panahon ng pandemya, Panginoon, na dinaranas ng mundo, iyong pinatunayan, Panginoon, sa anumang panahon, ikay hindi nagbabago at patuloy ang iyong kabutihan, tunay higit ka pa sa lahat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Pinagkalooban mo kami ng higit pa sa aming mga pangangailangan. Kaya narito ang aming mga handog na ibinabalik sa inyo. Narito ang aming mga ikapu, O Diyos. Ang aming mga handog pasasalamat sa iyong mga kaloob na lakas at kagalingan sa aming mga karamdaman. Mga handog pasasalamat sa iyong mga pinalalagong negosyo, Panginoon. Handog pasasalamat sa iyong mga bagong kaloob na mga hanap buhay at marami pang mga anyo ng pagsamba at pasasalamat, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga nagkakaloob, Panginoon. Ibalik mo po, Panginoon, sa iyong mga anak na nag-uumapaw, siksik, liglig, Panginoon. Higit pa, Panginoon, sa lahat ng mga pangailangan na iyong pagkakaloob. Pagpalain po ninyo mga kaloob na ito, Panginoon, na marami pang matutugunang mga ministeryo sa iglesia, Panginoon. Hindi lamang, Panginoon, dito sa Banyadero, sa Kanlubang, Panginoon, kundi sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa buong mundo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon.
Totoo ang iyong mga pangako at ang iyong mga salita. Ginagawa ninyo ito, Panginoon, ng iyong mga anak ay parang puno na natanim sa tabing batisan. Sariwa ang dahon at sagana sa bunga kahit anumang panahon. At nakakatiyak na anumang gawin ay magtatagumpay. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lahat ng pagpupuri, pagsamba, parangal at pagluwalhati. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. One voice in the dark, I saw the lights of the stars. One breath that gives life. One sovereign in power, who speaks with thunder and fire. One Lord, one King. There is no other that can compare to you. You are the one alone in greatness, the one who never changes. Jesus, you are the one who rose in power, the one who reigns forever. Jesus, you're the one true God. One man on the cross, one light of the world, one name, one Lord, one way to be saved, and one love that is slain. One love above all. There is no other that can compare to you. You are the one alone in greatness, the one who never changes. Jesus, you are the one who rose in power, the one who reigns forever. Jesus, the one true God. You are the one true God. 'Cause we have seen the glory of
po sa ating lahat. Ako'y nagagalak dahil sa katapatan ng ating Panginoon sa gawaing ito. Ngayon ay ika-10 taong katapatan ng Diyos sa ating iglesia. At sa 10 taon na iyon, ating namalas ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako sa atin. At ito ang Seat of Hope, patuloy na pinagpapala ng Panginoon sa maraming bagay. Bukod sa tayo ay meron ng 2 congregations, no? Ang ating church ay nasa 2 ng locations, ay alam ko na marami pang community of believers ang itatatag ng Panginoon sa lugar na ito. So samahan niyo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa umagang ito. Ang topic natin ay Go and Multiply Missional Communities. Go and multiply missional communities. Itong pandemya na ito, it seems like churches and believers took a long vacation. No? Parang nagpahinga tayo. And ceased on our duty and task to be salt and light of this world. Again, itong ating paniniwala at ating paninindigan, even this pandemic cannot stop the church from being God's channel of blessing to this world. Diba? Yun ang sabi ng Panginoon doon sa kanyang pangako, no? Sa Matthew chapter 16 verse 18, no? That even the gates of hell cannot prevail against the church. The church is created by God, no? To be His people for the purpose of demonstrating and proclaiming His love and compassion to the lost and the needy. That's our calling. Kaya kahit ano pa nasa daanan natin, kahit pa anong karanasan, mabigat na karanasan ng iglesia, ang iglesia ay patuloy sa kanyang pagkatawag, no? Bilang daluyan ng Diyos ng kanyang pagpapala para sa marami. This is our calling. And also, the very reason why church exists. Bakit tayo nag-exist as church? Because we exist for His mission. Acts 13, verse 1 to 3, narrates the church calling to go and multiply missional communities. And alam natin na ito rin yung desire, no? This is what we desire and what we do, no? As church. No, basahin natin to. Acts 13, verses 1 to 4. Samahan niyo ako. Basahin ko sa wikang Ingles. Now, there were in the church at Antioch prophets and teachers, no? Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, a lifelong friend of Herod, the Tetrarch, and Saul. Verse 2, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Then, after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. So, being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia, and from there, they sailed to Cyprus. Itong mga pangyayaring ito ay nagpapahayag ng mga importanteng bagay na pwede nating ipamuhay din natin bilang iglesia sa panahon ngayon. Paano ang unang iglesia na pinamuhay ang kanyang pagkatawag, no? As a missional community? Ating tuklasin sama-sama sa mga talatang ito. Dahil una, ito makikita natin. No? Number 1, ang katotohanan na makikita natin sa mga talatang ito, the early church was fueled by worship. No? Fueled by worship. No? Verse 2, ano sabi ganon? While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Ang unang iglesia, alam niyo po, ang nagtutulak sa kanya para gawin ang pagmimisyon ay pagsamba. Ang pagsamba at ang misyon hindi pwede paghiwalayin. Sa mga talatang to pinakita, they are worshiping. Before they send off, no, before they commission Paul and Barnabas,
sumamba muna sila sa Panginoon. Merong isang pastor nagsabi, no? Si Pastor John Piper, therefore, worship is the goal and the fuel of missions. Missions exist because worship doesn't. Mission is our way of saying the joy of knowing Christ is not a private or tribal or national or ethnic privilege. It is for all. And that's why we go, because we have tasted the joy of worshiping Jesus, and we want all the families of the earth included. Pangalawa, directed by the Holy Spirit. Ano yung una? Fueled by worship. The second one, directed by the Holy Spirit. Verse 2, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Tanda natin, 5 yung binanggit na pangalan. Pero may pinili ang banal na Espiritu. Si Barnabas at si Saul na naging Pablo. Now, the book of Acts was summarized in this particular passage. Sabi sa isang passage, no? Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. No? Yan yung summary ng Book of Acts, di ba? If we talk about Book of Acts, ito yung story ng pag-spread ng gospel, no? Pagdami ng iglesia. No? Ano sabi ganon? Mula sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at sabi hanggang sa dulo ng daigdig, no? The Book of Acts is the story of church life and her mission, no? Hanggang dun sa pagkakulong ni Pablo dun sa Roma, no? Acts 1:8 serves as the table of contents. Jesus already mentioned on how the church will witness for the gospel of the kingdom from Jerusalem, Judea, Samaria, and ends of the earth through the empowerment of the Holy Spirit. Ang sabi doon, may kapangyarihang ibibigay sa iglesia. Anong kapangyarihan yon? Yun ang banal na Espiritu. And this was fulfilled through the direction and guidance of the Holy Spirit. Indeed, mission is God's and not simply ours. No? As Apostle said, sabi ni Pablo in 1 Corinthians 3:6, I planted, Apollos watered, but God gave the growth. Verse 7, so neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who gives the growth. No, ang gawain ng iglesia, hindi lang natin gawain to. Primarily, ito ay gawain ng Diyos. Ito ay directed, guided by the Holy Spirit. So ano yung una? Fueled by worship. Ano yung pangalawa? Directed by the Holy Spirit. Ano yung pangatlo? Participated by the whole church. Alam niyo po, ang pagmimisyon hindi lang para sa isa, sa dalawa. Hindi lang si pastor, hindi lang si manggagawa, hindi lang si leader. Buong iglesia kasama rito. Acts 13:1 said, now there were in the church at Antioch prophets and teachers, Barnabas, Simeon was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, a lifelong friend of Herod, the Tetrarch, and Saul. Alam niyo po, ito yung 5 ito, iba-iba ang nationalities, no? At ang paniwala, sabi ng mga Bible scholars, sila yung mga leader ng kanya-kanyang mga house churches. So pag sinabing church in Antioch, ito yung binubuo ng iba't ibang house churches, at yung mga house churches na ito ay merong iba't ibang etniko o kultura, no? Halimbawa, yung si Lucius, no, na sinasabing negro, no, ay isang African, at yung isa ay galing Cyrene, isang Arab, and most probably they are leaders of their own people. And ang pinapakita rito, the church can work together kahit pa iba-iba ang kanilang pinanggalingan. At ipinakita rin dito that mission is not only for the few, but the whole church is involved in mission. No? Lahat ng iglesia doon sa Antioch ay kabilang sa pagsulong ng misyon ng Diyos. Some studies on this particular passage believe
no, na ang church na ito sa Antioch is not just a single church, as I've said, no? Hindi lang siya isang single church, but composed of different house churches, no? And the names of church leaders here were probably sila ay mga representatives of different house churches. Okay? But nagsama-sama sila, no? Ang buong church nagsama-sama para isang layunin, para isang goal, no? Ipagpatuloy yung panawagan ng Panginoon, yung Great Commission, no? Go and make disciples of all the nations. And you know what? This church worship, pray, and fast together for one purpose: to go and multiply communities of missional disciples. They were not bothered, no, by their ethnic or cultural and social differences. No, yung isa mayaman, kababata ni Herodes, pero kabilang din siya dun sa, sigurado itong yung negro ay isang servant, isang alila, pero kabilang siya dun, no? Wala sa kanilang mas mayaman, mahirap, walang ganun, walang discrimination, but they are one, no? They are one in mission. Dahil yan ang pagkatawag sa kanila ng Panginoon. They belong to the same church and they are working together for this mission, for this commandment of God to go and make disciples. No, mga kapatid, itong gusto kong iwang mensahe sa atin. Diba, 10 taon na po tayo bilang isang iglesia. Huwag nating kalimutan ang mga bagay na ito. Una, kaya merong Seat of Hope dahil sa Diyos na gumagawa sa atin. That's number 1. Number 2, bakit may Seat of Hope? Para ipagpatuloy ang pagsamba. Isang totoong pagsamba. Isang pagsambang katanggap-tanggap sa Panginoon. Pagsamba sa Espiritu at katotohanan. At bilang iglesia, patuloy tayo sama-sama, kahit pa sa kabila ng pandemic, sama-sama, magpatuloy sa gawaing misyon. Dahil iyon ang panawagan ng Diyos, pagkatawag ng iglesia, at iyon ang makapagbibigay ng luwalhati sa Kanya. Kaya nga po, minsan pa, gusto kong batiin ang bawat isa ng pinagpalang ika-10 anibersaryo ng ating iglesia. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po dahil Ikaw ang Diyos na buhay at kailanman hindi mo hinayaan ang iyong iglesia. Tunay nga po, ang iyong mga lingkod gumaganap ng kanya-kanyang tungkulin. Pero ang nagbibigay ng paglago, ang paglago ay sa inyo nagmumula. Panginoon, salamat po sa 10 taong pagpapala mo sa iglesyang ito ng City of Hope. Salamat po, Panginoon. At amin dalangin na marami pang taon, mabubungang taon na darating sa iglesyang ito. Panginoon, Ikaw ang patuloy na magpala sa bawat pamilyang kaanib sa iglesyang ito. Ang iglesia sa Banyadero patuloy na patatagin. Patuloy ka magtayo ng mga leaders na patuloy na mga ngalaga, patuloy na magiging kaagapay sa paglilingkod at patuloy na kasama sa paghayo at paglikha ng mga bagong disipulo. Ganoon din po ang bagong iglesia dito sa Kanlubang ay iyon rin pong pagpalain na nawa ay magkaroon kami ng sarili ding lugar na pagsamba at maging kasangkapan din sa pagdami pa ng mga disipulo sa lugar na ito. At ang aming dalangin din ay mapagsimula pa ng marami pang community of believers sa iba't ibang lugar, Panginoon. So, we entrust to you this desire. We entrust to you this prayer, Lord God. Sa iyong kapanahunan, sa iyong kaparaanan, alam po namin mangyayari ang lahat ng ito. Igawad mo nga po ang iyong mayamang basbas at bendisyon sa bawat sa amin. Nanawa, puspusin kami ng banal na Espiritu. Nanawa, ipagkaloob lahat ng mabubuting bagay na kailangan namin. Nanawa, iniingatan mo ang bawat sambahayan mula sa masamang banta ng pandemyang ito.
at maingat na ibalik lahat ng papuri, pagdakila, pagwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen, Amen, at Amen. God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. His blood, He has saved me. By His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. His blood, He has saved me. By His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things